Formal nang inilunsad ng Department of Interior and Local Government o DILG, katuwang ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, ang ikalawang Local Governance Summit sa Pasay City nitong Huwebes. Ang summit ngayong taon ay may temang LGU sa Bagong Pilipinas, Smart, Resilient, Driven, kung saan higit sa 3,000 opisyal mula sa lokal na ehekutibo ang dumalo. Layo ng kaganapang ito na tuparin ang bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan na nakaangkla sa kampanyang Bagong Pilipinas. Ang 2 araw na summit na ito ay nakatuon sa ilang bagay tulad ng pagbibigay kaalaman hinggil sa digital na transformasyon, pagpapaunlad ng mga infrastruktura, seguridad ng mamamayan, agarang pagtugon sa kalamidad, gayon din ang iba pang problemang pangkalikasan at higit sa lahat, ang tapat at maaasahang pamumuno. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr., importanteng magkaroon ng koneksyon sa mga organisasyon at karatig bansa upang mapag-usapan at malaman ang pinakamahusay na kasanayan sa pamumuno mula sa iba't ibang panig ng mundo nang sa gayon ito ay may bahagi sa mga lider mula sa ibaba. Samantala, nabanggit din ni Abalos na hindi may kakailang may mga mayayaman at may hirap na mga LGU, ngunit hindi naman daw ito batayan sa pag-unlad ng isang pamayanan dahil anya may tinatawag na Seal of Good Governance kung saan iginagantimpala ito sa mga lokal na pamahalaan na nagpamalas ng progresibong performance at pagkilala sa sistema ng iba't ibang larangan ng pamamahala. Hindi lamang namin sila i-monitor, gagawa kami ng maraming programa to make sure. Kasi pag-uusapan ngayon, pwede namin ilagay as parameters doon sa Seal of Good Local Governance. Pwede natin itagdag para sa leadership. At gumagawa ngayon kami ng bago Seal of Good Local Governance barangay level. Pwede natin ilagay ito yung mga papag-uusapan ngayon. But what is important, may tinatawag tayong autonomiya. Ito yung ginaranti ng Local Government Code. Ang bawat local government units have their own autonomy. Yun ang gusto namin mangyari. Sayang yung kapangyarihan itong binigay ng code kung hindi nila gagamitin. And we will assist and help them to the DILG. Samantala, nais sa katuparan ng inisyatibong ito sa tulong ng United Nations Resident Coordinator's Office, World Bank, UN Development Program, United States Agency for International Development o USAID, UN Children's Fund, UN Human Settlements Program at ilang mga ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, isa ang USAID sa mga internasyonal na organisasyon na matagal nang nakikiisa sa pag-unlad ng bansa. Isa sa mga proyekto nila ay ang Cities for Enhanced Governance and Engagement o CHANGE na layong magbigay ng 5 taong programa para sa mga aktibidad na magpapatatag sa pamumuno ng Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, ilan sa mga lubos na nagpapasalamat at natutuwa sa oportunidad na ito ay si Engineer Simeon Perez, Chairperson ng Batangas City People's Council at miyembro ng Civil Society Organization o CSO Batangas. The Change Project is very focused on the transparency, accountability, and participation to the government. So, in fact, through that USAID program, we are able to help the Water and Sanitation Association of Barangays. We use what we call this CMRC, this is the Community Citizens Monitoring Report Card, in order to evaluate and assess the operation of the Water Work Association of Barangay. Sa kabilang banda, ayon naman sa panig ng United Nations, handa ang organisasyon na makipag-ugnayan dahil layo nilang mabisang masuportahan ang mga LGU upang walang maiwan sa pag-unlad. Sa pagtatapos, tiniyak ni Abalos na isa sa mga kahalagahan ng pagtitipon na ito ay ang kapakinabangan ng mga mamamayan sa kani-kanilang mga bayan. Sapagkat ani ng kalihim, pagsusumikapang punan ng pamahalaan ng mga puwang sa pamumuno ng mga kinauukulan, partikular sa pagtugon sa mga sinasakupan at ang pagsabay sa kaunlaran sa moderno at mabilis na takbo ng mundo.
Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.